ang maipakilala o mailigal sa pamilya ng boyfriend niya ang pinakaasam-asam ni Cyrene. 3 taon na silang magkasintahan ni Xavier at ngayon pa lamang siya nito madadala sa bahay para ipakilala sa mga magulang. Kung kaya't excited na excited siya. Matagal niya nang sinasabihan ng boyfriend niya na ipakilala siya nito. Palaging ang sagot nito ay darating din tayo dyan. Nawawala na siya ng pag-asa. Kung minsan nga ay iniisip niya na baka hindi siya nito mahal kaya ayaw siyang ipakilala. At ngayon ngang dumating na ang panahon na pinakahihintay niya ay hindi niya maitago ang pagkasabik niya. 9:00 ang alis nila pero 6:00 pa lang ay nakagayak na siya. Hindi niya maitago ang saya at excitement sa kanyang muka. Love, bagay ba sa akin to? O kaya eto na lang? O kaya siguro mas okay sa akin yung pink? Ay, parang yellow na lang. Hoy, love, bumangon ka nga riyan. Tulungan mo akong pumili ng damit ko. Ang aga-aga pa, Zay. Mamaya na yan, please. Xavier naman eh. Bahala ka nga dyan. Fine. Let me see your dress. Anong mas bagay? Pink or yellow? Mas bagay sa yung pink. Mas lalo kang gumaganda. I know, right? Teka, magme-makeup na ako. Ikaw, tumayo ka na riyan at maligo ka na. Babiyahe pa tayo. Why so excited, love? Kasi nga, first time ko to. Ayokong malate sa usapan. Baka mabudget ako sa parents mo. Magugustuhan ka nila, Zay. For sure yan. Fine. Pero maligo ka na ha. Dalian mo na. Nagpalambing pa muna ang boyfriend niya sa kanya bago ito kumilos. Halos 1 oras din bago ito sumunod sa utos niyang maligo na. Ang ending, nagmamadali itong magbihis para makaalis na sila. Habang nasa biyahe, ay hindi alam ni Cyrene ang kanyang nararamdaman. Kinakabahan at nai-excite na masaya. Hindi na siya mapakali, lalo na nang huminto ang sinasakyan nilang kotse sa isang luma pero malaking bahay. Maayos yun. Halatang napapanatili ang ganda. Ito na ba yung bahay niyo? Yes. Naghihintay na sila papa sa loob. Nandyan din ba yung 2 mong kapatid na babae? Oo. Umuwi sila para makilala ka. Kinakabahan ako. Paano kung ayawan nila ako? Hindi yan, love. For sure. Magugustuhan ka nila. Pumasok ng magkasintahan sa loob ng bahay. Kitang-kita ang kagandahan noon sa loob. Sa pagkainan diretso ang dalawa. Doon ay naghihintay ang pamilya ng lalaki. Makikita sa mukha nila ang pagkasabik na makita ang dalaga, ang matagal ng nobya ng kanilang anak. Nang makita ni Cyrene ang pamilya ng nobyo, ay may kakaiba siyang naramdaman. Nakita niyang nagtitinginan ng mga ito na para bang may lihim na mensahe na sila lang ang nakakaalam. Parang may nagpapahiwatig nang hindi niya alam na dahilan. Tumingin si Cyrene sa nobyo niya at nakita niyang mariin itong tingin sa ama. Para bang may pinag-uusapan sa mga utak nila na sila lang ang nakakaintindi. Napatingin din si Cyrene sa 2 kapatid na babae. Matalim ang tingin ng mga ito. Pero nang makitang nakatingin siya ay biglang nagbago ang tingin at lumambot ang titig sa kanya. Hindi niya alam, ngunit hindi siya mapalagay sa bahay na yun. Gusto niya nang umuwi, pero nahihiya siya. Naiisip niya na baka first impression niya lang yun. Pero feeling niya ay hindi siya welcome sa bahay na yun. Ma, pa, girlfriend ko nga pala. Si Cyrene. Hello po. Magandang araw po. Nice to meet you po. Magandang araw din sa iyo, Iha. Napakaganda at mukhang napakabait mo ngang bata. Gaya ng kwento ng anak ko, ha? Ay, salamat po. Halika, maupo na kayo at kumain. Ito nga pala ang 2 ko pang anak. Si Cyril at si Zaira. Magkakasundo kayo, panigurado. Naku, ang gaganda naman po nila. Sana nga po makasundo ko. Ngumiti lamang ang 2 kapatid ng binata.
sina Cyril at Syra. Hindi na rin naman nagpumilit pang magbukas ng usapan si Cyrene sa dalawa dahil ayaw niyang magmukhang trying hard sa harap ng mga ito. Nagsimula ng pagkain ng lahat. Masarap ang luto ng ina ni Xavier. Nagustuhan yun lahat ni Cyrene. Hindi naman maitatago sa mga tao sa paligid niya ang pasimpleng pagtitinginan ng mga ito. Kita pa niya sa peripheral vision niya ang munting tinginan ng lahat. Tahimik lang si Xavier na lalo niyang ipinagtaka dahil makulit at palakwentong nobyo niya kapag magkakasama sila. Ilang taong ka na pala, Iha? Nag-aaral ka pa ba? 26 na po ako. Nagtatrabaho po ako bilang call center agent. Magkasing edad pala kayo ni Xavier. Kailan niyo mabalak magpakasal? Wala pa sa isip namin yan pa. Nako, tumatanda na ako, Xavier. Parehas ng puti ang mga buhok namin ng mama mo. 60 na ako at 55 naman ang mama mo. Hindi ba dapat panahon na para bigyan mo kami ng apo? Bakit hindi ang mga kapatid kong kumbinsihin mo pa? Marami pa kaming pangarap ni Cyrene. Wala pa sa planong pag-aanak. Tsaka na siguro. Napapairap na lang ang mga kapatid mo sa'yo. Alam mong ayaw pa rin nila. At isa pa, baka ikaw ang walang plano. Paano naman si Cyrene? Baka gusto niya nang magkaanak. Naku, wala pa po sa isip ko. May usapan rin po kami ni Xavier kung kailan kami dapat mag-anak. Ah, ganoon ba? Sige, ipapaubayan namin yan sa inyo. Dito na kayo magpalipas ng araw. Kahit bukas na kayo ulit umuwi ng Maynila. Hindi pwede pa. Bakit naman hindi, Xavier? Bakit parang galit ka? At parang atat ka nang umuwi? Hindi naman po ako galit. Tungkol naman po sa pag-uwi ay dahil marami pa pong dapat asikasuhin sa Maynila. Pwede naman tayong umuwi bukas. Isa pa, bakasyon natin ng 1 buwan. Kung iniisip mo ang La Union trip natin, pwede namang i-adjust yun. Hindi pwede, Cyrene. Uwi na tayo maya-maya. Bakit ba nagmamadali kang umuwi, Xavier? Ngayon ka na nga lang nakauwi dito ulit. Pasensya na pa. Alam niyo naman ang dahilan. Nagtitigan ang mag-ama at tila may tensyon doon. Hindi alam ni Cyrene kung bakit atat nang umuwi ang boyfriend niya. Maayos naman ang ipinakita sa kanya ng pamilya nito, kaya wala naman siyang dapat na ikabahala. Isa pa, baka gusto rin talaga ng pamilya ng nobyo niya na makasama pa ang anak nito. Sino ba naman siya para humindi? Pero ang boyfriend mismo ni Cyrene ang may ayaw na magstay sila doon. Inisip na lang ni Cyrene na baka pagod si Xavier dahil sa mahabang biyahe at gusto nitong magpahinga. Na siyang totoo nga dahil nagaya itong tumuloy muna sa kwarto nito. Sa hapon din ay uuwi na sila. Nauna si Xavier na tumayo at lumakad papuntang kwarto nito. Susunod na sana si Cyrene ngunit may inabot pa ang ina ni Xavier sa kanya. Isang inumin na kulay violet. Hindi niya alam kung ano yon. Grapes juice ang nasiisip niya. Inumin mo ito, pampalakas ng resistensya. Salamat po. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin. Salamat din sa iyo. Makahulugan ang pagpapasalamat ng ina ni Xavier at damayo ni Cyrene. Pero hindi niya yun pinansin. Tuloy-tuloy na nilagok niya ang inumin na inabot sa kanya. Napapangiti naman ang dalawang kapatid na babae ni Xavier sa nakita. Sa loob ng maraming taon, ngayon lamang ulit sila nakatagpo ng babaeng katulad ni Cyrene. Kung kaya't swerte sila sa dalaga, malakas ang enerhiya na taglay nito. Sinundan ni Cyrene ang nobyo. Nakita niya itong nag-aantay sa pasilyo. Okay ka lang ba, love? Okay lang ako. Ikaw, ayos ka lang ba? Medyo inaantok nga ako eh. Pwede kayang umidlip muna ako? Bigla ka nalang inantok. Parang kaninang hyper-hyper mo pa. Hindi ko nga rin alam eh.
May pinainom ba sila mama sa'yo? Meron. Kulay violet. Parang grapes. Pero hindi naman lasang grapes. Actually, matamis siya. Pero bukod doon, wala naman lasa. Parang tubig lang na nilagyan ng asukal. Pero kulay violet. Ang weird nga eh. Pero nasarapan naman ako in fairness. Ininom ko talaga dahil baka magtampo ang mama mo. Sabi ko na eh, hindi talaga tamang umuwi tayo dito. Bakit? Anong problema? Sorry. Wala naman. Magpahinga ka na sa kwarto. Babantayin kita. Huwag ka mag-alala. Magpahinga na tayo. Sabay na silang pumasok sa silid at binantayan ni Xavier si Sayrine hanggang sa makatulog. Nagising si Sayrine dahil sa malakas na kulog at kidlat, ang dilim ng kalangitan at napakalakas ng buhos ng ulan. Hinahanap ng mata niya ang kanyang nobyo na si Xavier, ngunit wala ito sa tabi niya. Nakita niyang cellphone nito sa tabi ng cellphone niya, kaya naisip niya na baka lumabas lang ito para magpahangin. Nang tingnan niya ang oras ay mag-aalas 2 na ng hating gabi. Ibig sabihin ay hindi siya ginising ni Xavier para umuwi sa Maynila gaya ng sabi nito. Takang-taka siya dahil gustong-gusto ng nobyo niyang umuwi pero hindi siya ginising nito. Lumabas siya sa silid at tanging pagbuhos ng ulan lamang ang naririnig niya. Isama pa ang kulog at kidlat sa labas na lalong nagpapakaba sa dibdib niya. Hindi naman takot si Sayrine sa kulog o kidlat. Pero bakit parang sa mga oras na yon ay takot na takot siya at nanginginig ang katawan. Gusto niyang hanapin ang nobyo niya pero naiwan ito ang cellphone sa kwarto nila. Isang bagay pa, tila nanghihina siya. Para bang nauubusan siya ng enerhiya dahil sa pagtulog niya. Nagtataka rin siya dahil walang gumising sa kanya para man lang maghapunan. Nakarating siya sa ibabang bahagi ng bahay. Mas tahimik doon at naririnig niya ang bawat pagtapak niya sa sahig. Nagulat siya na may biglang kumalabog sa isang kwarto. Natatakot siyang puntahan ito pero may kung anong tumulak sa kanya na puntahan ito. Nasa dulong bahagi ito ng unang palapag ng bahay. Mas madilim ang parting yun at parang bodega na ata kung titingnan. Gising ka na pala, Sayrine. Ay! Tita, pasensya na po. Nagulat po ako sa inyo. Andyan po pala kayo. Oo, pasensya na. Walang kuryente dahil ang lakas ng bagyo. Ayaw gumana ng generator, kaya walang ilaw ang buong bahay. Hindi ko man lang po narinig ang mga yabag ninyo. Masyadong magaan akong maglakad, kaya hindi mo siguro narinig. Baka nga po. Si Xavier po pala. Nasaan po siya? Kanina ko pa po kasi hinahanap. Ang batang yon, hindi pala nagpaalam sa'yo. Umalis siya papuntang bayan kanina para maghanap ng generator. Marahil ay hindi pa nakakauwi dahil mataas ang baha sa labas. Niiwan niyo po kasi yung cellphone niya. Susundan ko na lang po siya kung ganon. Delikado sa labas, Sayrine. Pumirme ka na lang sa kwarto mo. Uuwi rin yon. Baka nagpapahupa lang ng ulan. Pero, papaano po siya? Saan po siya matutulog kung gagabihin siya ng gusto? Nakalimutan mo atang taga rito ang anak ko. Alam niya ang pasikot-sikot sa bayan. Huwag kang mag-alala. Halika, sasamahan kitang kumain. Tapos na kami, pero hindi ka na namin ginising dahil ang sarap ng tulog mo kanina. Kaya nga po napahimbing po ang tulog ko. Pero para po kasing mas nawalan ako ng energy kaysa sa dapat na magkaroon ako dahil mahaba po yung tulog ko. Effective pala ang pinainom ko. Ano ho? Wala. Marahil ay pagod ka sa biyahe kaya ka nanlalata. Makakabawi rin ang katawan mo. Hayaan mo. Pagkakain, paniguradong lalakas ka na. Sinamahan ni Sayrine ang ina ni Xavier sa pagkain. Kwinentuhan siya nito ng mga tungkol sa binata, mga kalokohan noong bata
at kung bakit nito piniling mag-Maynila na malayo sa kanilang bahay. Hindi naman siya gaanong nagkukomento dahil hindi niya alam ang sasabihin. Pagkatapos kumain ay umakyat na rin siya ulit sa kwarto. Nag-aalala siya para sa nobyo. Pero ang magulang nito ay tila wala lang paki. Base sa nakikita niya o talagang sanay ito sa mga ganoong bagay. Malakas pa rin ang ulan at tiyak na baka nga bumabaha na sa labas. Mahirap na ngang bumiyahe, lalo't baha. Iniisip niya kung dala ba ni Xavier ang sasakyan dahil kung hindi ay pwede niya itong sunduin. Dala po ba ni Xavier yung sasakyan namin? Oo iha, dala niya ito. Bakit? Pwede ko po sana siyang sunduin kung hindi niya po dala. Dala niya yon. Huwag mo na siyang alalahanin. Magpahinga ka na. Kailangan mo ng lakas. Sige po. Pwede po bang gisingin niyo ako kapag dumating na po siya? Oo naman. Teka. Inumin mo ito para magkalakas ka. Ito po ba yung pinainom niyo sa akin kaninang umaga? Oo, pabisa yan. Halamang gamot ito dito sa probinsya namin at dito lang yan matatagpuan. Ganun po ba? Sige po, iinumin ko po mamaya. Hindi pwede. Po? Ang ibig kong sabihin, mas maganda kung inumin mo na ngayon para bumalik na agad ang lakas mo. Okay po. Sige po, tita. Ininom lahat ni Sayreen ang ibinibigay ng ina ni Xavier. Hindi siya nagdalawang isip na gawin yon dahil wala naman siyang iniisip na hindi maganda. Matapos niyang inumin lahat ay napangiti naman ang ina ng lalaki. Naging tagumpay kumbaga. Pumasok na siya sa silid ng boyfriend niya. Nag-aalala pa rin siya dahil wala pa ito. Habang nag-iisip ay nakaramdam siya ng pagkaantok. Nagtataka siya dahil sa pagkahaba-haba ng tulog niya. Pagkatapos ay inaantok na naman siya. Pinigilan niyang antukin dahil ayaw pa niyang makatulog. Pero kusang bumabagsak ang kanyang mga mata. Dahil bago pa siya pumikit ay may 4 na figura siyang nakitang pumasok sa kwarto. Hindi na kilala ni Sayreen kung sino mga ito dahil tuluyan na siyang napapikit. Nagising si Sayreen ay 12:00 na ng tanghali. Madilim pa rin sa labas at malakas pa rin ang buhos ng ulan. Sobrang nanghihina ang katawan niya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Tila ba lahat ng enerhiya na meron siya ay nauubos nang hindi niya namamalayan. Pumasok siya sa banyo ng kwarto at napatingin siya sa salamin. Nagulat siya sa nakita niya dahil sa biglaang pagpayat ng katawan niya. Oh my God! Anong nangyayari sa akin? Bakit ganito? Bakit sobrang payat ko? Gising ka na pala, Sayreen. Kayo po pala. Nakakagulat naman po kayo. Pasensya na. Nag-aalala ako nang hindi kita makita sa higaan mo. Halika, sumabay ka na sa aming kumain ng tanghalian. Wala pa rin po ba si Xavier? Wala pa rin, pero huwag kang mag-alala. Paano pong hindi ako mag-aalala? Wala pa rin po dito ang boyfriend ko. Halos 1 araw na po siyang wala. Pag sinabi kong huwag kang mag-alala, huwag kang mag-aalala. Pasensya na. Hindi ko gustong pagtaasan ka ng boses. Ang kulit mo kasi, iha. Pasensya na rin po. Pero kung kayo kaya niyong hindi mag-alala, ako po hindi. Naiintindihan ko. Tatawag ako ng mga kakilala ko sa bayan. Baka may nakakita sa kanya at nakakaalam kung nasan siya. Salamat naman po kung ganon. Hindi pa ba tapos yan? Halika na at kumain na tayo. Tapos na siya. Susunod na kami. Halika na, iha. Susunod po ako. Mag-aayos lang po ako, tita. Iniwan siya ng mag-asawa habang siya ay nakatulala ulit sa salamin. Hindi niya alam kung anong nangyari.
Bakit biglang humpak ang mukha niya? Hindi naman pwedeng sa loob ng isang araw ay bigla na agad siyang papayat ng ganun-ganun lang. Maganda ang pangangatawan niya at alam niya na kakailanganin ng ilang diet bago siya pumayat. Nagmamadali na siyang nag-ayos dahil baka puntahan na naman siya ng dalawa. Nagulat siya na paglabas niya ng kwarto ay nakasalubong niya ang dalawang kapatid ni Xavier. Tinitingnan lang siya ng mga ito. Ningiti ay hindi magawa ng mga ito, kaya hindi na rin siya ngumiti. Habang pababa siya ay nakita niyang nagbubulungan ng dalawa. Hindi na lamang niya pinakinggan pa at baka magalit ang mga ito sa kanya. Ramdam niyang ayaw sa kanya ng mga ito. Nang makababa sa unang palapag ay nagulat naman siya sa narinig na kalabog sa isang kwarto. Madilim sa parting yon at walang ilaw. Pupuntahan niya sana ito, ngunit hinawakan siya sa kamay ng isa sa mga kapatid ni Xavier. Umiling lang ito at sinamaan siya ng tingin. Tingin na nagpapahiwatig na hindi siya pwedeng pumaroon sa kwartong may kumalabog. Ewan niya, pero may naghihimok sa kanyang puntahan yon. Alam ni Cyrene na kung susundin niya ang instinct niya ay pupuntahan niya talaga yun. Ngunit hindi niya pwedeng gawin sa harap ng mga kapatid ng binata, lalo't wala ang boyfriend niya sa bahay na yun. Hindi niya alam ang pwedeng mangyari sa kanya. Napatango na lamang si Cyrene nang ayain siya ng kapatid ng binata na pumunta sa hapag. Alam niyang kapag tumanggi siya ay magagalit ang mga ito. Sa hapag ay tahimik na nag-aantay ang mga magulang ng binata. Kalmado lamang ito kahit dapat ay tulad niya na kinakabahan na rin ito sa kadahilan ng wala pa rin ang anak nila. Wala pa rin kuryente. At ang tanging liwanag nila ay ang napakaraming kandila sa hapag. Kumain ka ng marami, Zyrene. Baka pagbalik ni Xavier ay magalit yun sa amin. Isipin na hindi ka namin pinapakain. May balita po ba sa kanya? Wala pa, pero tumawag na kami sa mga kakilala namin sa bayan. Paniguradong maya-maya lang, makakakuha na tayo ng impormasyon. Salamat po. Siya nga pala, inumin mo ito para mas makapagpahinga ka mamaya sa kwarto mo. Tiningnan ni Cyrene ang inuming iniabot sa kanya ng ina ng binata. Kulay violet yon. Simula ng pagpunta niya rito, pangatlong beses na siyang pinapainom ng ganon. Ang napansin niya lang, siya lang ang umiinom nito. Alam ni Cyrene na may mali. Maling-mali ang nangyayari. Kinuha niya ang baso at itinabi muna sa gilid niya. Wala siyang balak na inumin yun. Tinitigan niya ang pamilya ng nobyo niya. Dapat ay una pa lang noong sinabi ng nobyo niyang uuwi sila ay napansin niya na may mali. Oh, hindi mo iinumin? Iinumin ko po. Tatapusin ko lang po ang pagkain. Mabuti naman. Magtatampo ako kapag hindi mo ininom. Wait lang po. Maghuhugas lang po ako ng kamay. Tumayo siya habang dala ang baso ng inumin. Hindi naman napansin ng mga ito na dala niya ang baso dahil nagkukwentuhan ng mga ito. Sa lababo ay itinapon niya ang inumin. Binuksan niya ang gripo at ipinaanod sa tubig ang ibinigay sa kanya. Alam niyang may mali sa pinapainom sa kanya. Yun siguro ang dahilan kung bakit inaantok siya kahit na ayaw niya. Pagbalik niya sa hapag ay kumain na siya. Kailangan niya ng lakas para sa plano niya. Inihatid siya ng mga ito sa kwarto niya. Hindi niya alam bakit kailangan pang gawin yun. Salamat po sa inyo. Ang babait niyo po sa akin. Wala nga naman, Cyrene. Para ka na rin naming anak. Oo nga. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Pumasok na siya at agad na nilakang pinto. Walang silbi yun dahil may mga susi sila. Hinagilap niya ang cellphone niya para tawagan ang kaibigan niya. Ngunit walang signal. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ngayon, mas nakakasiguro na siya na may mali sa pamilyang napuntahan niya. Lalong may mali sa inuming ibinibigay sa kanya.
Nakarinig siya ng mga boses sa labas ng kwarto ng boyfriend niya. Inilapit niya ang kanyang tenga doon at narinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Paniguradong inaantok na siya ngayon. Maghintay pa tayo ng 5 minuto para masiguradong tulog na nga siya. Napakatagal naman. Nagugutom na ako. Maghintay ka. Nanghihina na ang katawan niya. Pero sapat pa rin ang enerhiyang ibinibigay nito. Malakas ang batang yan. Paano ang anak mo? Ako nang bahala sa kanya. Wala na rin naman siyang magagawa. Salamat na lang sa kanya. Mas lumakas ako. Ako rin. At ang mga bata. Tama nga ako. Nasa inumin kung bakit ako inaantok. Anong plano nila sa akin? Ano bang tinutukoy nilang enerhiya? At nasan ba talaga ang boyfriend ko? Sila rin ba ang may dahilan kung bakit bigla akong pumayat? Nakaramdam siya ng kaba dahil alam niyang papasukin siya ng mga ito matapos ang ilang minuto. Humiga siya sa higaan at nagpanggap ng tulog. Ano man ang narinig niya ay alam niyang malalaman niya rin ang mga sagot nito. Nakaramdam siya ng pagbukas ng pinto matapos ang ilang minuto. May lumapit sa kanya pero hindi niya alam kung sino. Nakiramdam lang siya habang nagpapanggap na tulog. Binuhat siya na sa tingin niya ay ama ni Xavier. Halos pigilan ni Sayrin ang paghinga niya. Lumakad ang nagbubuhat sa kanya at naramdaman nitong lumabas sila ng kwarto. Umakyat ito sa hagdan at may pinagdalhan sa kanyang ibang kwarto. Puno yun ng mga kandilang nagsisilbing ilaw sa buong kwarto. Ibinaba siya sa matigas na bagay na hindi niya alam. Maya-maya ay naramdaman niyang lumabas ang mga ito. Pinakiramdaman niya muna dahil baka lumayo lang yun sa kanya. Nang masigurong wala na nga sila sa kwarto, ay iminulat niya ang kanyang mga mata. Nagimbal siya sa kanyang mga nakita. Ano itong pinagdala nila sa akin? May mga buto ng mga tao. Ang mga litrato. Kuha ito habang nakapalibot sila sa taong nakahiga. Tulad ko, nandito rin sila sa gitna. Anong kalukuhan ito? Nakapagtataka lang. Dahil sa lahat ng larawan na nandito, isa lang nakasama si Xavier. Ex niya ba to? Si Bettina. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang sabi niya namatay ito sa sakit. Anong meron dito? Oh, ano to? Bakit wala akong maintindihan? Ano bang nangyayari? Gulong-gulo si Sayrin sa mga natuklasan. Hindi niya alam kung anong dapat na isipin. Tatayo pa sana siya para tingnan ng maigi ang mga gamit sa kwartong yon nang makarinig siya ng yabag. Humiga ulit siya at nagtulog-tulugan. Hindi nila maaaring makitang gising siya, lalo't hindi niya alam ang dahilan kung bakit siya nandun. Hindi niya rin alam kung anong klaseng tao ba sila o kung tao nga ba sila. Napakahirap pakainin ni Xavier. Kung hindi siya nakatali, paniguradong natakasan niya na ako. Mag-iingat ka sa pagpapakain sa kanya. O kung gusto mo, ako na magpapakain sa susunod. Hindi na. Mas delikado kung ikaw ang magpapakain. Kumusta naman ang anak mo? Galit na galit siya. Pero wala naman siyang magagawa. Malapit na tayong matapos. Huli na siya. Iayos na mga gagamitin para sa orasyon. Magsisimula na tayo. 2 orasyon na lang. Mapapasa atin na ang lahat ng lakas niya. Babata na ulit tayong tingnan. Halos hindi huminga si Sayrin sa mga narinig niya. Sa isip-isip niya ay nagpaplano na siya kung paano makakatakas sa mga ito. 4 sila at mag-isa lang siya. Kung tatakas siya ngayon ay paniguradong walang silbi rin. At kung tama ang narinig niya, nandito lang ang boyfriend niya. Nakatago lang ito. Hindi niya alam kung anong klaseng pamilya na meron ito. Nagsimula na ang ritual o orasyon ng pamilya ng boyfriend ni Sayrin.
May narinig siyang iba't ibang lingwahe na hindi niya alam. Nag-umpisa na siyang matakot para sa sarili niya dahil baka katapusan niya na. Natatakot siya para sa boyfriend niyang hindi alam kung nasan ba. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Sayrine nang maramdaman niyang tila umaangat siya. Nararamdaman niya rin ang tila enerhiyang lumalabas sa katawan niya. Patuloy siyang nangihina, ngunit ang tanging magagawa niya lang ay magpanggap na tulog. Halos 30 minutos ang itinagal ng ritual o orasyon. Ramdam ni Sayrine ang panghihina ng katawan niya. Ramdam niya rin ang pagbagsak ng timbang niya. Natahimik ang buong pamilya. Habang siya, ramdam niya rin, bumababa na ulit ang katawan niya. Maya-maya ay naramdaman niyang may bumuhat uli sa kanya. Nagising si Sayrine na nasa loob na siya ng kwarto. Dali-dali siyang bumangon at pumasok sa banyo kahit nanghihina. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa full-size mirror. Halos mapaiyak siya nang makitang bagsak na ang katawan niya. Tiningnan niya ang oras, 10:00 na ng gabi, at kung tama ang pagkakaalala niya, 2:00 matatapos na ang orasyon nila. Dapat na siyang makatakas para hindi matuloy ang binabalak ng mga ito. Inipon niya ang kanyang lakas para makalabas. Nakasuot lamang siya ng itim na jacket at itim na leggings. Naisip ni Sayrine na mas okay na gano'n ang suot niya dahil madilim pa rin sa labas. Hindi siya madaling makikita ng mga tao. Tahimik ang pasilyo paglabas niya. Kinakabahan siya habang naglalakad. Hanggang pababa, nagulat uli siya nang may marinig na kalabog na nanggagaling sa isang kwarto sa first floor. Napapaisip siya kung tama bang puntahan niya o umalis na siya. Sa huli ay pinuntahan niya ang kwarto at nagulat na lamang siya sa kanyang nakita. Love? Saver? Oh my God! Anong ginawa nila sa'yo? Bakit nakatali ka ng kadena? Sayrine, ikaw na ba yan? Oo, ako nga. Oh my God! Huwag ka nang umiyak. Hinaan mo boses mo. Kalagan mo na ako nang makaalis na tayo dito. Umalis na tayo. Takot na ako lang. Aalis na tayo. Huwag ka na mag-alala. Nakalaga na ni Sayrine ang binata. Saktong pagdating naman ng pamilya nito. Galit na galit ang mga mata nito. Alam niyang hindi nito palalagpasin ang nakita. Takot na takot si Sayrine. Hindi niya alam kung makaliligtas pa ba sila. At sa tingin niyo, makakatakas kayo? Ha? Ma! Pa! Tigilan niyo na! Parang awa niyo na! Tigilan niyo na ang orasyon! Pakawalan niyo na kami at kakalimutan namin ang lahat na nangyari! Ngayon pa kami titigil? Xavier, kung kailangang patapos na kami, hindi! Kunin mo ang babae. Magtungo na tayo sa kwarto at isagawa ng orasyon nang matapos na ang ritual bago pa sila makatakas na dalawa. Xavier, tulungan mo ko! Parang awa mo na! Binuhat siya ng tatay ng binata. Wala na siyang sapat na lakas para magpumiglas. Ang boyfriend niya naman ay muling iginapos. Iyak din ang iyak at nagmamakaawa sa pamilya ang kanyang nobyo. Alam ni Sayrine na maaaring ito na ang katapusan niya. Napapadasal na lamang si Sayrine na sana'y magmilagro para sa kanilang dalawa. Dinala siya ng magulang ng binata sa kwartong pinagdalhan sa kanya nung una. Puno ng kandila ang buong paligid. Takot na takot siya at walang tigil ang pag-iyak niya. Asan ang dalawang babae mong anak? Iyan na pala si Cyril. Asan si Syra? Susunod na lang ba? Umpisahan na natin ang ritual. Huwag na nating hintayin pa si Syra. Mas maganda kung kumpleto tayo. Hindi na pwedeng patagalin pa. Sino ba kayo? Bakit niyo ba ginagawa sa akin to? Idinamay niyo pa ang anak niyo. Anong klaseng mga magulang at pamilya ba kayo? Tumigil ka, Sayrine.
Naririndi ako sa pag-iyak mo. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin maintindihan ang mga nangyayari? Pamilya kami ng mga aswang. Narinig mo? Aswang ang pamilya ng boyfriend mo. Ngunit hindi katulad ng ibang aswang na kumakain ng tao. Enerhiya ang kinukuha namin sa mga babaeng kagaya mo. Kagaya mong malakas ang aura, may malakas ding enerhiya. Kailangan namin ang enerhiya mo para manatili kami sa mundong ito. Tanga nga lang si Xavier dahil kinalimutan niya ang pamilyang ito matapos mawala ni Bettina. Hindi nga namin alam at inakalang babalik pa siya. Sino bang mag-aakalang parang ibinigay ka niya na rin sa amin? Ipinain kumbaga. Pero hindi namin katulad si Xavier. Dahil hindi niya tinanggap ang pagiging aswang. Kung kaya't wala siyang buhay na walang hanggan. Matapos ang nangyari kay Bettina, iniwan niya ang responsibilidad niya na maging aswang siya. Kahit ako, iiwan ko rin ang pamilya ko kung sila ang magiging dahilan ng pagkawala ng mahal ko. Katulad ni Xavier, kinasusuklaman ko rin ng pamilya ko kayo. Nagsisisi ako na pinilit ko siyang ipakilala ako sa inyo. Kaya pala ganoon na lamang ang pagtingin niya sa akin noon. Dahil mga aswang kayo! Patahimikin mo ang babaeng yan. Naririndi ako sa kanya. Nasaan na ba si Syra nang makapagsimula na tayo? Oh, eto na pala siya. Bakit ba ang tagal mo? Tara na at magsimula na tayo. Ramdam ni Sayri ang pagkabalisa ni Syra. Napatingin ito sa kanya. Ngumiti ito ng konti. Tila ba nagkaroon siya ng pag-asa. Ramdam niyang mabait si Syra. Nadadamay lamang ito sa pamilya. Unti-unti nang nagsipikit ang pamilya ng boyfriend niya. Nag-uusal na sila ng mga ritual na hindi niya maintindihan. Naramdaman niya ang paglabas ng tila enerhiya sa kanyang katawan. Ay, Diyos ko! Katapusan ka na ba? Kung ito na yung katapusan ko, sana man lang, kahit si Xavier na lang, sana makaligtas siya. Xavier, paano? Nakita ni Sayrin ang binata sa pintuan. Dahan-dahan lamang ang pagpasok nito, hawak ang isang bagay na sa tingin niya ay pamukpok pero iba ang hugis. Nakatingin ito sa kanya habang sinisenyasan siyang huwag maingay. Napaiyak na lamang ng tahimik si Sayrin. Alam niyang maililigtas siya. Tumingin siya sa pamilya ng boyfriend niya at ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makita si Syra na nakatingin sa kanya. Natatakot siya, ngunit ngumiti na lamang ito sa kanya. Tumango ito, kaya naman napanatag na ang loob niya. Takpan mo mga mata mo. Okay. Tanging daing lang ang narinig ni Sayrin. Nakapikit siya kaya hindi niya makita ang mga pangyayari. Naging tahimik ang buong paligid. Nag-aalala siya na baka hindi nagtagumpay ang boyfriend niya. Napatalon pa siya nang may humawak sa kanya. Ako ito, Sayrin. Ligtas na tayo. Huwag ka na matakot. Xavier, anong nangyari? Patay na ba sila? Hindi. Pansamantalang pagkatulog lamang. Kaya kailangan na nating umalis. Kailangan na nating magmadali. Tara na! Ayoko na rito! Tinulungan siya ng binata na tumayo. Kahit hirap ay punersa niya ang sarili. Ayaw niyang maging pabigat sa nobyo. Nakita niyang nakahandusay ng pamilya nito bukod kay Syra. Nakatingin ito sa kanila na may pagkabahala sa mga mata. Ngumiti ito para mapanatag sila. Salamat, Syra. Mag-iingat ka. Hinalikan sa noo ng binata ang kapatid niyang si Syra. Nagmamadali naman ang magkasintahan na sina Xavier at Sayrin. 1 oras lamang ang meron sila para makalayo ng tuluyan.
Matapos ang isang oras, ay gigising na ulit ang pamilya nito. Nakarating sila sa garahe at nandoon ang sasakyan nilang dalawa. Dali-dali silang sumakay at pinaandar ng nobyong sasakyan. Nandoon ang mga gamit nila. Paniguradong si Xavier ang nagdala. Ayaw pang mag-start ng kotse. Halos 10 minuto na rin bago yun umandar. Kabadong-kabado silang dalawa dahil baka maabutan sila. Nang mag-start ang kotse ay nakahinga sila ng maluwag. Pinaandar na yon ang binata. Lalong lumakas ang pagbuhos ng ulan. Baha na nga sa ibang parte ng lugar pero hindi yun naging hadlang para umalis sila. Hindi nawala ang kaba nila hanggang sa makalabas sila ng kabayanan. Hanggang sa makarating sila sa bayan. Doon ay nagpalipas sila ng gabi. Mataas ang baha kaya mahihirapan sila. Magpahinga ka na muna. Pasensya na, Zairin. Kailangan ko ng paliwanag mo. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Magpapaliwanag din ako. Pero ngayon, magpahinga ka muna. Magpahinga na tayong dalawa. Babantayan kita. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi tayo nakakalabas sa lugar na ito. Nakakatakot, love. Takot na takot ako. Niyakap ng binata ang nobyong si Zairin. Alam ng binata kung gaano ito katakot. Ganon din naman siya. Nanginginig ang katawan nila. Nagsisisi siya sa mga nangyari. Sana lang ay hindi niya iniwan ang nobya. Buti na lang at nakaabot pa siya. Kung hindi ay nahuli na siya. Alam niyang delikado pa rin silang dalawa, lalo't hindi natapos ang orasyon o ang ritual. Bukas na bukas ay aalis na sila dito at hindi na babalik. Sana lang ay tumigil na ang pamilya niya. Pinagmasdan ng binata ang nobyong si Zairin na mahimbing na natutulog. Ang ganda nito, ngunit ang laki na ng ibinagsak ng katawan. Naiiyak ang lalaki sapagkat latang yon ay kasalanan niya. Nagulat siya nang biglang tumunog ang cellphone. Tumawag si Syra. Tama nga siya. Hindi papayag ang mga magulang niya na hindi matapos ang orasyon. Zairin, love. Gising. Bakit, love? Bakit nagmamadali ka? Kailangan na nating umalis. Tumawag si Syra at papunta na dito sa bayan ng pamilya ko. Kailangan na nating umalis ngayon din. Ano? Nasundan ba tayo? Hindi pa. Pero kung magtatagal tayo, panigurado mahahanap tayo. Kaya tara na. Nagmamadali ang dalawa sa pagbaba sa hagdan. Hindi pa rin nababawi ni Zairin ang lakas niya. Nanlalata pa rin siya. Pero ayaw naman ni Zairin na maging pabigat sa nobyo. Pababa na sila ng unang palapag nang makita nilang pagpasok ng ama ng binata. Dali-dali silang nagtago. Diretso sa reception area ang ama nito. Tila may tinatanong. Paniguradong pangalan nilang dalawang tinatanong dahil may ibinigay na papel ang nasa reception area. Pumanhik ang pamilya nito. Kitang-kita niya ang mga pasa sa katawan ni Syra. Tila binugbog ito. Nang makapanhik na ang mga ito ay nagmamadali sila sa paglabas. Sumakay ulit sila ng sasakyan at pinaandar ito. Mabilis ang patakbo ng sasakyan ng binata, para bang nakikipagkarera. Kailangan niyang bilisan dahil panigurado kapag bumagal sila ay mayayari silang dalawa ng kanyang nobya. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang nakalabas na sila ng kabihasnan. Nasa daan patungong Maynila na. Hindi na sila nasundan pa. Hinawakan ng binata ang kamay ni Zairin. Alam niya kung gaano katroma ang dalaga sa mga nangyari. Nakarating sila sa kanilang bahay. 7:00 na ng umaga. Tumila na rin ang ulan, ngunit baha pa rin. Pareho silang pagod na dalawa pero hindi makatulog. Nakahiga lamang sila at nakatingin na nakatulala sa kawalan. Love, kailangan ko ang paliwanag mo. Zairin, hindi ko alam kung paano sisimulan. Simulan mo sa kung ano kayo. Kung anong pamilya meron ka, na dapat una pa lang sinabi mo na sa akin. Bakit mo inilihim?
Patawarin mo ako, Zyrene. Hindi ko gustong itago sa'yo kung ano ako o ang pamilya ko. Natakot lang ako na iwanan mo ako. Magpaliwanag ka. Kailangan ko yan. Hindi ordinaryong pamilya ko. Nagsimula yan sa lola ko sa side ni Papa. Aswang ang pamilya ni Lola. Napangasawa niya si Lolo. Kalaunan ay sinali ni Lola ang birtud kay Lolo upang maging ganap itong aswang. Nag-iisang anak lang si Papa. Kaya kailangan niya makapangasawa na tanggap ang pagiging aswang niya upang lumaki ang lahi nila. Napangasawa niya si Mama. Doon ay nagkaroon ng ritual ng pagsasali ng birtud. Hindi katulad ng ibang aswang na kumakain ng laman ng tao o bata. Ang pamilya ko ay humihigop ng enerhiya upang mas lumakas at tumagal ang buhay. Ang lolo at lola ay buhay pa hanggang ngayon. Ngunit nasa malayong lugar kung saan mas namumuhay sila ng payapa. Tuwing 4 na taon, kailangan ng katawan nila na magkaroon o makahigop ng enerhiya galing sa mga babaeng mataas ang enerhiyang binibigay. Makikita iyon sa aura ng mga babae. Exactly 4 years ago nang mamatay si Bettina. 4 na beses na hinigop ang enerhiya niya. Bumagsak ang katawan niya na naging sanhi ng pagkamatay niya. Wala akong nagawa noon. Kaya sising-sisi ako sa nangyari. Kitang-kita ng mga mata ko ang paghingi ng tulong ni Bettina. At wala akong naitulong. Wala akong nagawa. Hindi ko siya nailigtas. Pero hindi ka naman aswang, di ba? Hindi. Hindi ko tinanggap ang birtud. Hanggang ngayon ay dinadalaw pa rin ako ni Bettina sa panaginip ko. Sising-sisi ako sa Irene. Mas lalo kong sisisihin ang sarili ko kung pati ikaw ay mawala sa akin. Bakit hindi mo sinabi? Dahil natakot ako na baka hindi mo ako tanggapin. Baka mag-iba ang tingin mo sa akin. Ilan ang napatay nila? Marami na. Kung hindi ako dumating sa gitna ng ritual, baka nawala ka na rin sa akin. Paano ka nila naitago? Hinampas ako ng papa ko para makatulog. Tinali at kinulong nila ako dun sa silid kung saan mo ako nakita. Tatakas na sana ako noong nakita kita. Pero narinig ko yung ingay galing sa silid na tuwing magigising ako, ay lagi kong naririnig yun. Buti sinunod ko ang instinct ko. Paano ko ba nakalaya? Nakalagan mo ko, Zyrene. Hindi nga lang ganun kaluwag kaya kinailangan ko pa rin ang tulong ni Syra. Siya ang tumulong sa akin. Siya ang tumulong sa atin. Bakit? Bakit niya tayo tinulungan? Nawalan si Syra ng kaibigan at girlfriend dahil din kina mama at papa. Wala siyang nagawa. Ngunit ngayon, ginawa niya ang alam niyang tama. Siya rin ang tumawag sa atin nung nasa hotel tayo. Para sabihing hinahanap tayo sa buong lungsod ng pamilya ko. Masyadong makapangyarihan sila. Malaki ang koneksyon sa buong lalawigan. Mayaman ang pamilya ni Papa at ganun din ang pamilya ni Mama. Mayor pa ang kapatid kong si Cyril. Pero nakita ko, puro sugat si Syra. Paniguradong sinakta na siya ni Papa. Nalaman na ng mga yon ang ginawa niyang pakikipagsabuatan sa atin. Sana maging okay lang siya. Huwag kang mag-alala. Kaya ni Syra ang sarili niya. Sabihin mo sa kanya, nagpapasalamat ako. I will. Magpahinga ka muna. Kailangan bumalik ang lakas mo. Nang masiguro ng binata na mahimbing na ang tulog ng dalaga, ay tinawagan niyang kapatid na si Syra. Nakikibalita siya sa mga nangyayari. Ayon kay Syra, galit na galit daw ang papa at mama nito. Lalo pang nakapangpabahala kay Xavier nang sinabi nito ang balak ng mga yon na pumunta ng Maynila at sundan sila. Hindi inaasahan ng binata na aabot sa ganon ang mga magulang niya, na darating pa sa puntong susundan sila sa Maynila. Akala ng binata, oras na makalayo sila sa probinsya o sa hometown niya ay ligtas na sila. Hindi pa pala. Nasa biyahe na raw ang mga magulang niya. Alam nito kung saan sila nakatira, kaya kailangan na nilang lumayo.
Nag-impake ang binata habang natutulog si Cyrene. Dapat niya nang mailayo ang dalaga. Love, ano nangyayari? Bakit nagmamadali ka? Papunta rito sila mama at papa. Kailangan natin makalayo bago kanila maabutan dito. Ano? Akala ko ligtas na tayo. Akala ko rin. Hindi pa pala. Tara na, umalis na tayo. Saan naman tayo pupunta? Sa Palawan. Doon muna tayo sa rest house ng kaibigan mo. Andun na sila, naghihintay sa atin. Ang sabi ko, tsaka na tayo magpapaliwanag. Sige, tutulungan na kita mag-impake. Hello, Syra? Ha? Kahit saan man kami pumunta? Kung ganon, ano nang dapat namin gawin? Sige. Salamat, Syra. Babalitaan kita. Ano yun? Sinabi sa akin ni Syra na kahit saan tayo magpunta, mahahanap tayo dahil namarkahan ka na nila. Maaamoy at maaamoy nila kung nasaan tayo tutungo. Ano? Paano yan? May tinuro sa akin si Syra. Gagawin natin yan paglapag natin sa Palawan. Ngayon, kailangan na muna natin makaalis. Habang nasa biyahe sila, papunta ng Palawan, ay nagdarasal sa isip si Cyrene. Gusto niyang matapos na ang lahat ng ito. Pagod na siyang tumakbo. Lalong pagod na rin siyang mag-isip ng mga susunod na mangyayari. Nanghihina na siya. Hiling lang ni Cyrene na hindi bumagsak ang katawan niya. Nakatulog si Cyrene habang nasa biyahe. Nagising na lamang siya nang tumigil ang sinasakyan nila. Malawak na dagat ang unang nabungaran ng mga mata ni Cyrene. May malaking puting bahay. Luma yun pero napapanatili ang ganda. Sa labas ay may babaeng nakatayo. Si Lalaine, ang kanyang kaibigan na pinsan ni Xavier sa mama nito. Napapaisip tuloy si Cyrene kung alam ba ni Lalaine na aswang ang pamilya ng kanyang nobyo. Buti nakarating kayo ng maayos. Tara na sa loob. Kumusta ka, Cyrene? Nangihina pa siya, Lalaine. Pumasok muna tayo sa bahay mo. Tara! Safe ka dito, Cyrene. Ano itong mga nakasabit na to? Para saan to? Para maging ligtas ka. Hindi ka nila masusundan o mapapasok dahil pananggalang yan sa aswang. Paano ka nagkaroon yan? Aswang ang pamilya ko, Cyrene. Tulad ni Saber, ako lang ang naiiba. Gusto ko ng tahimik na buhay, kaya kailangan ko yan. Ligtas ka rito. Ligtas ka sa amin, Cyrene. Salamat, Lalaine. Hindi pa siya ligtas totally. Dahil namarkahan siya nila mama. Kailangan matanggal ang marka ng aswang sa kanya para hindi siya masundan pa nila mama. Grabe. Hindi ko ine-expect na aabot sila tita sa ganito. Sobra na ang ginagawa nila. Dapat nang matigil yan. Kahit ako, Lalaine, sobrang galit ko ngayon sa kanila. Pumasok ng tatlo sa bahay ni Lalaine. Puno yun ng mga bagay na magiging pananggalang nila sa aswang. Hindi sila mapapasok, basta't nasa loob sila noon. Kaya lang paniguradong masusundan pa rin sila dahil hindi pa rin nawawala ang marka sa likod ni Cyrene. Kung kaya't inumpisahan na ng binata ang ritual para matanggal ang marka sa likod ni Cyrene. Pinaupo si Cyrene sa gitna ng iginuhit na bilog, kung saan sa paligid ng bilog ay mayroong mga kandila na nakapalibot. May hawak na parang Biblia si Xavier, pero naglalaman yon ng mga mahihiwagang salita na tanging ang mga pamilya lang ng aswang o ang mga aswang lang ang nakakaalam. Si Lalaine naman ay may hawak na mahabang rosaryo. Ipinalibot niya yon sa katawan ni Cyrene. Aray! Bakit parang nasusunog ang balat ko, Lalaine? Pasensya na, Cyrene. Pero kailangan ko ilagay ang mga bagay na yan. Para rin yan sa'yo. Magtiwala ka sa amin, love. Para to sa'yo. May tiwala ako sa inyo. Umpisahan nyo na. Nag-umpisa na nga ang binata. May mga binabanggit itong kataga na hindi alam ni Cyrene. Sinasabayan din ito ni Lalaine. Alam niyang orasyon ng mga yon.
Nararamdaman niyang lalong umiinit ang pinalibot sa kanyang tila rosaryo. Napapasigaw na lamang si Zairine sa sakit. Tuloy pa rin naman ang pagsasalita ng binata at ni Lalaine. Halos mawala ng malay si Zairine sa sakit na nararamdaman niya. Mas napalakas ang sigaw niya na tila may lumabas sa kanyang enerhiya na nanggagaling sa likod niya. Sinilip niya yon at ngayon niya lang napansin ang sugat na nakamarka doon. Yun siguro ang sinasabi nilang minarka sa kanya ng pamilya ng binata. Parang may lumalabas doon na hindi niya alam kung ano hanggang sa mawalan na lamang siya ng malay. Gising ka na pala, Zairine. Kumusta ang pakiramdam mo? Nangihina pa rin ako. Sinong nagpalit ng aking damit? Ako ang nagpalit ng damit mo. Teka. Tatawagin ko si Saber para kumuha ng makakain mo. Ito, Zairine. Kumain ka muna para magkaroon ka ng lakas. Okay na ba? Natanggal ba ang marka, love? Oo. Ang sakit o sugat na nararamdaman mo sa likod mo yung marka na tinanggal namin sa'yo. Para saan ba ang markang yun? Tanda yun na ikaw ang target nila. Sa oras na mamarkahan ka, susundan ka nila kung saan ka man magpunta. Hanggang di natatapos ang orasyon, mismong ang marka nyo ng kakain sa buong katawan mo hanggang maging buto ka na lang. Kung ganoon, ang mga buto na nasa loob ng kwarto na pinagdalan sa akin ng papa mo ay buto ng mga babaeng inaswang nila, love? Oo, gano'n na nga. Lahat yon ay kinuhaan nila ng enerhiya. Kasama ba doon si Bettina? Kilala mo si Bettina? Nabanggit ko sa kanya si Bettina, Lalaine. Kababataan ni Lalaine si Bettina, Zairine. Huwag kang mag-alala, Lalaine. Alam ni Zairine na naging nobya ko si Bettina. At oo, isa si Bettina sa mga buto na nandun. Bakit sinabi mong namatay siya sa sakit? Dahil hindi ko maipagtapat sa'yo kung ano talaga kami o kung ano talaga ang pamilya ko. Maaaring iwan mo ko lalo ngayon. Maiintindihan ko kung pipiliin mo ang kaligtasan mo. Pananatilihin mo namang safe ako, di ba, love? Oo naman. Ganon kita kamahal, Zairine. Ano ba yan? Naiinggit ako. Ay, huwag kayong mag-alala. Safe kayo sa bahay ko. At hindi na sila makakasunod sa inyo. Pagkatapos kumain ni Zairine, ay pinagpahinga uli siya ng dalawa, ni Saver at Lalaine, habang ang dalawa'y nag-uusap sa dining tungkol sa mga nangyari. Tumawag sa binata si Zaira at ibinalita dito ang nangyari. Nakakasiguro na siyang ligtas na ang kanyang mag-ina. Ang sabi sa akin ni Zaira, hanggang sa bahay lang sa Maynila umabot sila, mama. Pagkatapos, hindi na nila naamoy pa ang marka ni Zairine. Grabe. Buti na lang talaga at bumait yung kapatid mong si Zaira. Kung hindi talaga natin alam kung anong gagawin natin. Kaya nga laking pasalamat ko rin kay Zaira. Ngayon, okay na si Zairine. Kailangan niya na lang ulit makabawi ng lakas. Alam na ba niya na nagdadalang tao siya? Hindi pa. Kaya malakas din ang kapit sa kanya ng marka dahil sa batang dinadala niya. Kaya rin sigurong gustong-gusto siya nila tita dahil hindi lang isang enerhiya kundi dalawang nasa sa kanya. Buntis ako? Zairine, gising ka na pala. Anong sinasabi niyong buntis ako? Maiwan ko na muna kayo. Si Saver ang dapat na magpaliwanag sa'yo ng mga pangyayari. Anong dapat mong ipaliwanag, love? Hindi ipaliwanag. Sabihin siguro oo. Buntis ka, Zairine. Kaya mas lalong gusto kang makuha nila, mama, dahil sa batang dinadala mo. Paano mo nalaman? Si Zaira ang nagsabi sa akin. Naamoy niya ang bata sa sinapupunan mo. Kung ganun, mas lalong delikado kaming dalawa. Mabango mga bata sa aswang, hindi ba? Oo, pero huwag ka na mag-alala. Dahil okay na, ligtas ka na.
ligtas na kayo. Gulat pa rin si Sayrina sa mga nalaman niya. Hindi niya alam na buntis pala siya. Kung nagkataon, 2 buhay pa ang kukunin sa kanila. Buhay niya at ang buhay ng anak niya. Napahawak na lamang siya sa sinapupunan niya. Iniisip ni Sayrina ang mga dapat niyang gawin. May takot pa rin sa puso niya na baka balikan sila. Lalo't buntis pala siya. Alam nyo, pwede ako magpupunta ng doktor na titingin sa'yo, Zyrene, sa baby mo, para makasure tayo na okay at ligtas siya. Hindi na. Nakakaabala pa yun sa'yo. Siguro kami na mismo ang pupunta. Ano sa tingin mo, love? Pwede rin. Pero hindi pa sa ngayon. Masyado pang maaga para lumabas. Lalo't wala pang balita si Syra sa akin kung anong plano nila mama. Sa ngayon, dumito muna kayo. Baka ikaw ang madamay, Lalaine. Hindi ako idadamay ni tita. Pag dinamay niya ako, ay sila ng magulang ko ang mag-aaway. Hindi yun gugustuhin ng mama ni Saber. Tama si Lalaine. Malakas na aswang ang mama niya. Pero di tulad ni mama, hindi masama ang mga magulang ni Lalaine. Paano hindi naging masama? Hindi sila kumukuha ng enerhiya sa mga tao. Sa ibang nilalang na nabubuhay o sa patay sila kumukuha. Iba't iba ang paraan ng aswang para mapanatili ang buhay nila. Ganun ba? Ang alam ko lang kasi ay yung nangangain sila ng mga sanggol. Naku, luma na yan. Naging makabago na rin kahit ang mga aswang. Iba-iba na ang paraan nila kung paano mabuhay. Ngayon ko lang nalaman, ang mga aswang pala talaga. Hindi mo mahalatang aswang sila. May mga aswang pa rin namang nag-aanyong hayop. Kagaya noon. Pero may mga aswang din na namumuhay na lang ng simple. Depende pa rin sa'yo. Ang sa pamilya ko ay sa enerhiya ng mga babae. Habang ang pamilya naman nila Lane ay sa mga dugo. Pwede sa hayop o pwede rin silang bumili sa mga ospital. Mas okay na yung ganun. Wala silang masasaktang tao. Bakit hindi nyo itinuloy ang pagiging aswang? Ako? Dahil kay Bettina. Mismong araw na yon ay ang pagsasali ng bertud sa akin. Hindi ko tinanggap dahil sobra akong nagigilty sa mga nangyayari. Ako man ayoko talaga ng ganun. Bata pa lang, mulat na ako sa mga ginagawa ng lolo at lola ko. Sila ang pumapatay talaga ng tao. Pero ngayon, mas payapa na ako. Mas okay ng ganito. Pwede pa rin naman kami maging aswang ulit. Madali lang naman magsali ng bertud kung gugustuhin namin. Pero ako, hindi ko na talaga gusto. Lumipas ang mga araw na malagi ang magkasintahan sa bahay ni Lalaine. Hindi naman yun naging hadlang para sa dalaga. Natutuwa pa nga siya at may kasama siya. Si Seri naman ay dinadalaw pa rin ang mga nangyari sa panaginip nito. Nahihirapan siyang kalimutan ng lahat dahil sa trauma na nakuha niya. Tama na! Wag ang anak ko! Please! Love! Please! Zyrene! Gising! Tama na! Gising! Itigil niyo na! Wag po! Wag po! Love, gising! Love, natatakot ako. Panaginip lang ang lahat, Zyrene. Panaginip lang. Ligtas ka na. Ligtas na tayo. Ligtas ang baby natin. Paano kung bumalik sila? Paano kung balikan nila tayo? Hindi, love. Akong makakalaban nila. Alam ng binata na maaari nga silang balikan, lalo kapag nanganak na ang dalaga. Pero hindi niya pababayaan ang mag-ina niya. Siya ang makakalaban ng pamilya niya kapag nagkataon. Dahil sa mga trauma na naranasan ni Zyrene ay naging tahimik ito. Madalas gustong mag-isa o kaya sa kwarto. Naiintindihan naman ito ni Lalaine, lalo na ng binata. Kaya't pinabayaan nila ito. Basta masiguro nila ang kaligtasan ng babae. Dumating ang pinakahihintay nila, ang araw ng panganganak ni Zyrene. Madaling araw ito at biglang sumakit ang tiyan niya. Napasigaw siya dahil sa sakit.
sakit. Manganganak na yata ako, love. Teka, tatawag ako ng doktor. Ako na tatawag. Bantayan mo siya. Isara mo ang veranda, Saber. Hindi narinig ng binata ang inuutos ni Lane na isara ang bintana dahil sa pagkataranta niya. Dahil kay Cyrene na sobrang namimilipit sa sakit. Panay sigaw at nakahawak ito sa tiyan niya. Hindi rin nila napansin na kasabay ng sigaw ni Cyrene ay ang ingay na nanggagaling sa pagaspas ng nilalang na nakamasid sa kanila mula sa labas. Nakabalik na si Lane at nagalit ito sa binata. Saber! Sinabi kong isara mo ang pinto sa beranda. Hindi ka nakikinig. Ang dami-dami nilang nakapalibot. Nagtawag ka pa talaga. Si Lane na mismo ang nagsara ng beranda. Kitang-kita niya ang dami ng mga aswang na nakapalibot sa kanila. Alam niyang hindi yon makakapasok dahil sa mga pananggalang nakasabit sa buong bahay, sa labas man o sa loob. Pero hindi pa rin siya nakakasiguro dahil ang dami nila. Tila nagtawag na lamang si Cyrene dahil sa sigaw nito. Hindi ko napansin dahil busy ako kay Cyrene. Rico, manganganak na ako. Parating na ang doktor. Maya-maya lamang ay dumating na ang doktor. Naging mabilis lang ang pagpapaanak kay Cyrene. Matapos makapanganak ay umalis na rin naman ang doktor. Nakakapagtaka lang at tahimik ang paligid. Hindi ko alam kung napaparanoid lang ba ako. Pero nakakatakot ang katahimikan sa paligid. Ganon din ako. Nagtataka ako sa katahimikan. Para bang may antabay na panganib. Hindi ba ligtas dito? Ligtas kayo dito ng bata. Pero mas maganda na huwag tayo pakasigurado. Akin ang bata. Lalagyan ko ng pulang damit para hindi siya maamoy ng mga aswang. Napakarami nila sa paligid. Pero hindi sila makalapit. Tingnan mo, Lane. Para sila nag-uusap. Nagpupulong nga ata sila. Pero hindi sila makakapasok sa bahay ko. Hayaan mo, aalis din ang mga yan. Naingayan lang talaga sila kay Cyrene. Ang anak ko, itabi niyo sa akin. Magpahinga ka, Cyrene. Kailangan ng bata ang lakas mo. 3 buwan ang nakalipas at naging okay naman ang buhay ng mag-asawa. 3 buwan na rin ang anak nila na pinangalanan nilang Atasha. Napaisip na lang ang dalawa na pwede na silang bumalik sa Maynila dahil ayaw nilang abalahin pa sila Lane. Isa pa, kailangan na rin nilang bumalik uli sa trabaho nila. Okay lang naman kung mas matagal pa kayo rito. Hindi na, Lane. Halos 1 taon mahigit na kami rito. Sapat na yun. Oras na siguro para bumalik sa Maynila. Tama si Cyrene, Lane. Sobra ng pang-aabala namin sa'yo. Tsaka huwag kang mag-alala. Alam kong napamahal sa'yo si Atasha. Ipapasyal namin siya dito. O ikaw, pwede kang pumasyal sa amin. Talagang papasyal ako. Mamimiss ko ang baby Atasha na yan. Nakauwi na ng Maynila sina Cyrene at Saver kasama ang anak nila. Nirenovate nila ang bahay upang mas maging malaki ito at magkaroon ng kwarto ang anak nila. Sa tulong nila Lane, nilagyan nila ang buong bahay ng pananggalang sa aswang para mas makasigurado na wala nang ang pupunta pa sa kanila. Mayroon din silang kwintas upang pangtaboy sa aswang. Ganon din ang bata na anak ng dalawa. Nakausap ko na ang boss ko. Papayagan niya ulit akong bumalik sa trabaho. 1 linggo pa nga aantayin, pero mas okay na kaysa wala, di ba? Maghahanap na rin ba ako ng trabaho? Hindi. Kaya ko na to. Bantayin mo na lang ang bata. Mas okay na hands-on ka sa kanya. Siya nga pala, meron naman akong ipon. Pwede nating magamit yon. Pag emergency o kailangan na lang. Meron pa naman tayo ngayon. Mas okay kung itatabi yan para sa future. Lalo na lumalaki na ang anak nating si Atasha. Nag-text nga pala sa akin si Lane. Pupunta raw siya bukas. Miss na daw si Atasha. Hindi ko siya masisisi.
Ako ngang naliligo lang o pupuntang palengke. Namimiss ko na agad ang bata. Paniguradong lalaking magandang anak natin, love. Mana sa'yo eh. Napakaganda nga naman ang nanay ng anak ko. Bulero ka pa rin. Kaya tayo naaaswang eh. Foul ang words ha? Kumusta na pala si Zaira? Wala pa akong balita sa kanya. Tinatry ko siyang tawagan pero cannot be reached. Pag wala pa rin akong kontak matapos ang 1 linggo, uuwi ako mismo. Hindi ba delikado ang pag-uwi mo? Hihingi ako ng agimat o pangontra kay Lalaine. Nagsabi na ako, sana lang maalala niya at madala niya. Lalo't pupunta naman pala siya. Iti-text ko siya. At saka aayusin ko nga pala yung hihigaan niya. Makalipas ang 1 taon ay nagpakasal ang dalawa sa West. Tanging si Lalaine at Zaira lamang ang inimbitahan nila, kasama ang ibang malalapit na kaibigan. Si Zaira ay lumaya sa kanila at nanirahan na rin sa Maynila. Si Lalaine naman ay lumipat na rin sa Maynila. Masyadong gusto si Atasha. Gusto ay palaging kalaro ito. Wala na akong balita sa pamilya mo. Kahit sa Zaira, wala ring balita sa kanila. Mas okay na yun, tahimik tayong lahat. Nakakatakot ang pananahimik nila. Para bang nag-aantay lang para pumasok ulit sa eksena. Huwag ka na mag-overthink. Masyado nang puno ng pangontra ang bahay namin. May mga suot na rin kami at si Atasha. Sapat na yun. Sapat na nga ba? Teka, Cyrene, sinong tinitingnan mo dyan? Parang may nakatitig sa atin sa malayo eh. Kanina pa siya doon. Nakatingin tapos nakikipagtitigan siya. Asan? Wala naman, love. Walang tao. Hindi eh. Hindi ako pwedeng magkamali. Dalawa sila magkasama. Nakatingin sa atin. Pero walang tao sa paligid, Cyrene. Wala kaming nakita ni Zaira. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Magpahinga ka na kaya, Cyrene. Baka pagod lang yan. Tsaka na siguro yung honeymoon. Hindi ako pagod, Lalaine. Alam ko ang nakita ko. Nakamasid silang dalawa sa atin. Nakikipagtitigan pa nga. Nakita mo ba ang mga mukha nila, love? Hindi. Natatakpan ang mga mukha nila. Tanging mga mata lang ang nakita ko. Pamilyar ang mga yun. Para bang nakita ko na. Parang ano? Parang ang mama at papa ni Xavier. Sabay na napatayo si Xavier at Zaira sa upuan nila. Sabay rin yung lumabas. Mahigpit na binilinan si Lalaine na huwag palalabasin si Cyrene at bantayan ang mag-ina. Kailangan niyang kumprontahin kung mga magulang niya nga ba ang nakita niya. Madilim na sa eskinita na nasa paligid nila. Kakonti na lamang ang bukas na poste ng ilaw. Sabay na inilibot ni Zaira at ni Xavier ang mga mata nila. Naghahanap at hinahanap ang mga magulang nila. Lumabas na kayo! Alam kong andyan kayo. Nakita ko na kayo. Nasa inyo kung lalabas kayo o hindi. Magaling ka pa rin talaga, Xavier. Matalas ang pandama mo. Kumusta? Masaya ba ang buhay mo ngayon? Bakit kailangan nyo pang tanungin at malaman? Matapos ninyong talikuran ang pagiging aswang, pati ang pamilya nyo, tinalikuran ninyo. Gusto ko na ng tahimik na buhay, Mama. Patahimikin nyo na kami ng pamilya ko. Nagsisimula na kami. Wala akong pake. At talagang isinama mo pa si Zaira. Siya ang kusang sumama. At mabuti na ring sumama siya kesa maging kagaya nyo. Eto ang tandaan mo. Lagi lang kaming nakamasid sa inyo. Maaaring hindi mo kami nakikita. Pero kami, nakikita namin kayo. Hindi mo kami maramdaman. Pero bigla na lang kaming susulpot. Walang kahit na anong agimat o pananggalang ang makakapigil sa amin. Kukunin namin ang mag-ina mo. Ito lang ang sasabihin ko. Mag-iingat kayo. Subukan nyo lang na galawin ng mag-ina ko. Magkakamatayan tayo. Umalis sa mga magulang ni Xavier. Nagkatinginan sila ni Zaira.
Sa utak nila ay nag-uusap na sila. Pagbalik nilang dalawa sa bahay, ang sinabi lamang nila ay wala silang nakita at baka namamalikmata lang si Zairin upang hindi na matakot ang asawa niya. Alam kasi ng lalaki kung gaano katromang idinulot nito sa asawa niya. Sigurado kayo na wala talaga? Oo, dalawa kami naghanap ni Syra. Wala kami nakita. Pagod lang yan, love. Magpahinga na tayo sa kwarto. Baka nga. Sige, dala na. Pasasamahan muna kita kay Syra. Magliligpit lang ako. Sige, tara na, Syra. Nakita mo sila? Oo, huwag mo na lang babanggitin kay Zairin para hindi na siya matakot. Nagbanta sila. Pero hindi ako papayag na mangyari yun. Simula ng araw na yon ay mas dumoble pa ang pag-iingat nila. Doble na rin ang mga pananggalang meron sila. Doble na rin ang bisa ng mga agimat na suot nila. Hiling lamang nila ay kaligtasan ang pamilya niya. Lumipas ang 5 taon. Tahimik na ang buhay nila. Lumaki si Atasha na puno ng pagmamahal mula sa mga taong nasa paligid niya. Tahimik na rin tungkol sa mga aswang. Tahimik na ito sa ngayon. 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 Ngayon.